Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay comment naman ni Mary Ann Bisi ang gagawan ko ng video. Hello Madel! Pwede po bandalhin ang family sa Spain kahit permanent resident lang? Watching here in Hong Kong. Napakaganda ng kanyang katanungan. Kasi marami pa rin ang nalilito diyan. Simulan lang natin sa simula. Pupunta kayo dito sa Spain, mag-i-stay kayo ng 2 taon. After ng 2 taon, magpa-process kayo ng mga ilang buwan at finally, makukuha nyo na yung inyong residency dito sa Spain. Pagpalagay na natin na 2 years and a half or less, more or less, depende sa mag-aasikaso ng paper nyo. Kaya lang, ang residency na makukuha nyo dito ay may expiration. Ang validity niya lang ay 1 year. After nun, ay kailangan nyo ma-renew ulit yung inyong residency or yung parang TRC, temporary resident dito sa Spain. Kasi pag hindi, magkakaroon kayo ng problema. Magbaback to zero kayo. Kailangan marirenew kung ano yung expiration ng tarjeta or ng ID nyo or residency dito, dapat ay nare-renew. Ngayon, di ba nagkaroon ka na ng papel? Ikaw, after mo ng 2 taon na pagiging undocumented, nagkaroon ka na ng papel, nagkaroon ka na ng TRC o ng ID o ng residency dito. Sa time na yan ay sabi ng karamihan ay hindi ka pa pwede naman na magkuha ka na ng pamilya sa Pilipinas. Kaya lang, sabi ng karamihan ay gagahulin ka sa oras. Parang hindi mo matatapos sa loob ng 1 taon ang pagkuha o pag-process ng documents ng family mo. Kaya ang ginagawa ay nag-aantay muna ng matapos yung 1 taon na validity ng ID mo o ng resident mo. Kapag nakapag-renew ka na, kasi ang kasunod nun ay 2 taon na ang validity ng residency mo dito sa Spain. O kaya yung iba, sinuswerte ang ibinibigay 4 na taon. Ngayon, kapag nakapag-renew ka na, 2 taon na yung validity ng TRC mo o ng residency mo dito sa Spain, doon ka na mag-aasikaso ng mga documents na mga dapat mong asikasuhin para makuha mo yung pamilya mo. Kaya lang, hindi lahat ng membro ng pamilya natin ay pwede natin kunin. Ang pwede mo lang kunin kung ikaw ay married, ang pwede mong kunin syempre yung asawa mo at saka yung mga anak mo. Kaya lang, hindi lahat ng anak mo ay pwede mong makuha kung sila ay sobrang may edad na. Kasi dati, ang age bracket ng anak na pwede mong makuha, dapat makuha mo sila bago hanggang 18 years old. Kaya lang, parang may bagong rules dito sa Spain na pwede nang makuha hanggang 26 years old. Kaya lang, hindi ako sigurado kung tama yon or kung approved na ba talaga yon. Basta ang nabasa ko lang dati ay hanggang 26 years old, pwedeng mong makuha yung anak mo. Pero dati, hanggang 18. Basta yon, ang pwedeng makuha ay asawa at mga anak. Regarding naman kung halimbawa ay gusto mong kunin ang magulang mo, pwede mong makuha ang magulang mo. Kaya lang, kung ang estado mo pa lang ay simpleng residente lang dito, katulad nung temporary resident ka pa lang dito, ay hindi mo pwedeng makuha ang iyong magulang. Kasi, kailangan ikaw ay nakalarga durasyon o kaya naman ay nasyonalidad ka na dito. Pwede mong kunin ang magulang mo, pero kung hindi, ay hindi mo siya makukuha. At ang isa pa sa pinaka-importante, dapat ang magulang mo ay 65 years old pataas. Kasi kahit pa ikaw ay nasyonalidad or Espanyola ka na dito, ay hindi mo siya pwedeng makuha kasi nga ay wala pa siya doon sa age na 65 pataas. Then, kung itatanong nyo naman, ang gusto nyong kunin ay mga kapatid nyo, unfortunately, parang hindi ako sigurado kung meron, pero sa pagkakaalam ko ay hindi nakukuha ang kapatid. Ang pwede lang makuha ay asawa, anak, magulang. Kaya lang yung magulang nga, dapat ay ikaw ay larga durasyon. Paano ka ba magiging larga durasyon? Ay medyo mahaba-habang proseso yan. Kasi 1 year, tapos 2 years, tapos 4 years, pag naging 5 years na yung iyong residency. Kapag ang validity na ng iyong ID ay 5 years, ibig sabihin, larga durasyon ka na. Medyo mahaba-haba yun. Kung gusto mo naman para mapabilis ka, mag-aral ka ng Espanyol, tapos mag-take ka ng exam. Pag naipasa mo yan, magiging Espanyola ka na. Ayan, pwede mo nang kunin. Kaya lang, may mga requirements bago mo makuha ang magulang mo din at saka ang pamilya mo. Kasi kailangan dapat merong bahay na nakapangalan sa'yo. Pwede naman ang ginagawa ng iba nating kasamahan ay meron silang ka-share ata. Hindi ko masyadong alam yung specific na proseso ng pagkuha kasi hindi pa naman ako nakapagkuha ng pamilya. Mang alam ko lang, kailangan may bahay ka, tapos yung bahay na yon ay walang maraming nakatira doon, nakaregister. Kasi yung bawat bahay kasi ay makikita kung ilang tao ang nakaregister
naka-register doon sa bahay o nakatira doon sa bahay na yon. Pwede namang may nakatira pero yung walang nakalista. Ang nakalista lang dapat ay ilan lang. Kasi dapat yung tao na kukunin mo, for example, asawa mo, dapat meron talaga kayong specific na kwarto na para sa inyo. Tapos kung may anak ka, dapat ay meron ding kwarto yung mga anak mo. Kung halimbawa, yung bahay na nakapangalan sa iyo, nakukuha ka ng pamilya sa Pilipinas, 3 kwarto yon. Dapat yung isang kwarto para sa inyong mag-asawa, yung isang kwarto para sa anak mo. Kung ilan yung anak mo, kung isa lang anak mo, pwede dong isa. O di may isa pang kwarto, pwedeng may kasama kayo sa bahay na para doon sa kasama nyo. Kasi 3 yung kwarto. Pero kung may kukunin ka pang magulang, ay kayo lang ang dapat ang tao doon. Walang dapat na ibang nakatira. Ganun yun dapat. Ayan, tapos yun lang naman ang alam ko na dapat ay merong bahay na titirhan. Tapos syempre, siguro yung sahod din kailangan kasi paano mo mabubuhay yung kukunin mo kung wala kang, kung hindi sapat yung sahod mo. Meron din yun sa pagkakaalam ko, kailangan may may qualified din yung sahod mo. Sana nakatulong ang video ito at sana ay marami tayong matulungan na nagangarap na makarating dito sa Espanya o kaya naman sa kahit saang parte dito sa Europa. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta sa aking mga ginagawang videos. Huwag kayong magsawang mag-comment at gagawan natin yan ng videos. Maraming salamat. Hanggang sa muli!